Alright. Hi guys, welcome welcome ito sa ating webinar training. Good morning dyan sa'yo good morning, good afternoon, good evening, kung nasaan ka man ngayon Ito yung topic natin ngayon, how to build a solid financial foundation Ito na yung day 1 natin, welcome sa ating day 1 Okay, una sa lahat, thank you nga pala thank you sa pag-attend dito dito sa ating training Alam ko na mahalaga yung oras mo alam ko mahalaga yung oras mo kaya, sisikapin natin na magiging, worth it yung pag-attend mo ngayon. Okay, again, thank you guys sa pag-attend ngayon sa ating training Sana, samahan mo ko dito sa ating, day 5 day 5 na webinar training natin. Okay. Pakilala lang akong konti, ako nga pala si Karim Abdul Flores Filipino Catholic, single 33, taga Cagayan de Oro pala ako guys. Sino mga taga Cagayan de Oro diyan, dati po kong waiter, line cook, tapos ngayon, nagtuturo po tayo ng, financial education sa IMG. Okay. Ito yung mga dating catering namin, bali on call ako dito. Ito yung mga catering na catering namin. Okay. Ito naman yung sa kusina namin mga simpleng lang siya. Simpleng kusina lang siya, mga Pilipino kusina guys. Okay. Tapos, ito guys, sana okay lang sa'yo na share ko lang ng kahit konti sa background ko why I am doing the mission of IMG, why I am teaching financial literacy dahil po yun sa nangyari sa akin. Ito yun, I was a scam 7 years ago bago tayo dumako dun sa ating topic, which is yung sa ating first block of our solid financial foundation bago tayo dumako sa topic na yun, sana okay lang sa'yo, ikwento ko lang 'to ng mabilisan para kahit papaano magka-idea ka paano ko napunta sa IMG paano paano ko natuto paano ko natutunan yun sa mutual funds, stock market. Okay. Bale ito yun guys, I was scam year 2014 that time nagki-catering kami no'n, bale na-invite ako sa isang investment na hindi ko alam. Ang nag-invite sa akin no'n na kaibigan ng boss ko sa catering. Bale umuwi siya, galing siyang abroad no'n, alam ko no'n na nagpa-partying Europe siya tapos umuwi siya dito sa Pilipinas tapos, nagpa-cater ta's that time ako yung waiter do'n kami nagkakilala ni ma'am. Hindi ko na lang siguro siya papangalanan actually mabait naman siya mabait siya tapos, hindi rin niya alam yung napasukan niya kaya yun, yung time na yun, na-invite niya ako ito yung company na yun Platinum Gold Club. Tapos kung mapapansin mo ito yung mga screenshot ng namin chat namin. Ano pa ako dito ah, yung time na 'to, pinost ko pa sa Facebook tuwang-tuwa pa ako. Ah, ano ako baga shareholder ako shareholder sa isang investment. Kasi minsan 'pag nagkaano tayo minsan sahod ganyan. Tapos minsan napag-isip tayo, saan ba puwedeng mag-invest Kasi alam naman natin 'pag sa bangko talagang hindi gano'n kabilis, laki ang ano dun, pera mo sa bangko alam mo maliit lang bangko Last last na ngayon 0.25% lang ang bigay ng bangkong tubo Okay, kaya minsan napaisip tayo na saan ba puwedeng mag-invest kaya napunta ako dito Okay. Wait lang guys, asan na yung
Wala isang slide ko. Ito pala, eh. Yun nga guys, ang dahilan nun I was financially stupid 'no. Kaya nangyari sa akin yung gano'n. Minsan 'pag nakakuha tayo ng salary, mag-isip tayo saan ba puwede mag-invest, ganyan. Tapos, mag-isip tayo saan ba puwede mag-invest na lumago yung pera mo 'no. Ta's the problem is I was financially stupid 'no. I don't have a proper education about investing. All I know is I want to invest 'no, and hoping for my money to grow in just a short period of time, without doing any efforts. Kaya yun yung mga dahilan talaga 'no. Okey, ito pa yung ano 'no, example ng ito pa yung isang screenshot ng ano namin ni ma'am 'no. Ah, ito yun, itong time na 'to sabi ko nga dito, "Ma'am, ready na yung ano ko, ready na yung ano ko, yung pang-invest," ganyan. Bale explain ko na lang kahit paano konti 'to guys para magka-idea ka 'no, para previous siyang maiwasan. Kaya ito yung baga ano dun, ang ginawa ng ano 'to 21 yung pinaka-ano dun, pinaka-lowest lang na ano 'no, 21. Tapos ang mangyayari diyan yung 21 mo every month, tutubo siya 'no, tutubo ng 10,000 hanggang sa 6 months. Kumbaga ang total niyan, after 6 months yung 21 mo magiging ano siya 'no, 60 tutubo ka ng 40 after 6 months. Isipin mo guys napakalaki niya ng ano, napakalaki 'no. Kumbaga 'pag ganitong deal guys na too good to be true ano, masyadong mataas 'no, ang bangko nga hindi ka nagbibigay ng ano 'no, ganito kakuhaan. Isipin mo sa bangko 1% nga lang yung mga ano diyan, 'di kumbaga itong kumpanya 'to mas mayaman pa siya sa bangko parang gano'n 'di ba? Kaya 'pag ganito guys tandaan niyo yung mga ganitong deal guys na medyo ano 'to 'pag masyado ng malaki yung bigayan ta's ganyan malaki yung tubo ng pera mo ta's sa short period time lang, yan ang pinakaiwasan niyo. At least kahit papaano magka-idea ka 'no, ma-encounter mo 'to. Ang isa pa nito nakipag-tie up siya sa ano 'no, nakipag-tie up siya sa mga networking company 'no, para magiging front nila. Yun ang pinaka-front nila 'no, ta's may mga product, kape, sabon, mga tulad ganyan. Hindi ko sinasabi na, scam yung networking, minsan talaga may gumagamit talaga sa pangalan nila 'no, ginagawa lang siyang front 'no. Kaya yun ang nangyari dito guys, yun ang ginawa nila 'no. Ito why we get scam 'no. Ito yun we get scam because of, our financial ignorance, yung we are being scammed because of our laziness, yung minsan katamaran natin 'no, hindi tayo nagre-research, greed of money 'no, no proper guidance, tapos we refuse to study how it works, and we invest on investment that we don't understand 'no. Yung nangyari sa'kin nung hindi ko siya inaral 'no, tira lang ng tira, walang nagga-guide sa'kin. At least kahit papaano ngayon is, nag-invest ka ng time ngayon 'no, sa pag-attend ng training na 'to kahit papaano, may guide sa'yo 'no, before ka mag-decide na mag-invest 'no. Kaya yun talagang reason talaga talaga 'no, I was, financially stupid 'no. Okey, I hope nagkakuhan kayo dito guys, puwede mong ingatan 'no, para hindi ka mag-aya sa'kin 'no. Ito friendly reminder lang 'no, your name is important talaga 'no. Actually yung nag-invite sa'kin, mabait naman siya 'no, mabait naman siya. Yun nga lang, yun nga hindi niya alam na ano, scam din pala yung nasalihan niya. Actually nagkuwento siya sa'kin, marami siyang na-invite na mga close na kamag-anak, kaibigan niya na nagtatampo sa kanya, ganyan. Hindi naman dapat hindi mo magiging basehan na for example may nag-invite sa'yo sa investment for example, hindi dapat maging basehan mo yung, porke kamag-anak mo siya, kaibigan, ganyan, ka-close mo siya.
Kumbaga huwag kang mag-decide through emotion 'no, dapat magbase ka dun sa mga nalalaman mo 'no. Kasi katulad nung nangyari kay ma'am, hindi naman siguro intensyon ng kamag-anak mo na, lokohin ka. Possible na hindi rin talaga nila alam yung napasok nila. Kaya yun yung nangyari kay ma'am 'no, tulad niyan in-invite niya ako, hindi rin pala alam yung ano niya, na-invite yung mga kamag-anak niya, hindi rin niya alam yung napasok niya. Kaya yun ang nangyari. Importante yung pangalan mo guys, kaya take care of your name 'no, ingatan mo yun. Kaya ang gagawin mo is equip yourself with the right information 'no. Magiging ito financial education can be your, weapon 'no, para hindi ka basta-basta ano 'no, yun nga, huwag kang mag-decide through emotion 'no. Hindi mo puwedeng porke kamag-anak mo siya, magtiwala ka na agad. Kailangan, i-equip mo yung sarili mo 'no. Importante po yung pangalan natin. Yun ang ano guys, ang kumbaga, friendly reminder ko lang sa'yo, okey? That time guys yung nangyari sa'kin, ang ginawa ko is nag-aral po ako 'no, nag-attend ako ng mga seminar. Ito yung mga seminar na yun na-attend-nan ko 'no. Ito yung sa financial teach method sa ano 'to, increase your financial IQ, yun guys, programa ni Sir Robert 'no. This time nakasali po ako dito. Ito na-meet ko si Sir Robert, may-ari 'to ng blade company, yung nagbebenta ng mga auto parts. Ito yun at tas yung sa Lauros 'to 'no, sa Lauros na ano, parang sila yung nag-aano ng event 'no. Ito naman sa Piliquity yung nag-attend ako ng, yung investors na meeting 'no, taon-taon. Tapos minsan naka-meet din ako ng mga ano 'no, ito katulad ni Sir Chingitan, puwede mo siyang i-follow 'no, para sa matuto ka pa about sa ano 'no, about sa investment 'no. 'Yan si Sir Chingitan, binibili ko yung mga libro niya. 'Yan, si Sir yung di ko na matandaan yung name niya, pero isa 'to sa mga in-attendan ko na meeting 'no, about sa pag-invest. Kaya yung time nangyari sa'kin guys na na-scam tayo is, nag-invest talaga ako ng time at saka pera, saka sa mga seminar 'no. Nag-invest ako ng ano para makatuto talaga 'no. Okey, again bumibili ako ng mga libro, nagbasa ako ng libro. Talagang before ako napunta dito sa after yung nangyari sa'kin talagang, baga taon ang binilang before ako napunta sa IMG 'no, kasi nga, nag-research muna ako, kumbaga lesson sa'kin yun, nag-research muna ako tapos, nagbasa ako ng mga libro about sa finance, ito kila Sir Robert, ito kay Sir Chinkitan 'to, ito naman kay Ma'am, Sir Vic Anabi-Abilin, ito kay Sir Robert pa rin, ta's ito puwede mo 'tong i-follow si Sir Bo Sanchez 'no, siya yung author ng libro na 'to 'no, yung sa tungkol dun sa maid niya na, nag-invest sa stock market ta's ngayon na milyonarya 'no. Ito yun, dalawang book ni Sir, Bo Sanchez na nabili ko 'no. Puwede mo siyang i-follow para mas, maano may matutunan mo rin, marami kang matutunan dito kay Sir Bo Sanchez 'no. Ito rin, mga libro 'to Sir Vic pa rin 'to 'no. Ito about sa stock market 'to kay Sir George Sip. Mabibili mo 'to sa mga national bookstore 'no. Yung nangyari sa'kin kaya talagang, nagpursige ako na matuto talaga 'no. Kasi again guys, importante po yung ano, mga pangalan mo, pangalan natin na before tayo papasok sa isang investment kailangan na may alam ka muna 'no. Okey, um, isingit ko lang 'to saglit guys. Minsan 'di ba pansin mo minsan na, na, sigurado ako naririnig mo na yung mga usapin na investment 'no, minsan naririnig mo na 'yan, parang gano'n. Pero hindi ka pa rin ano, nag-i-invest, parang gano'n. Why people don't invest 'no, ang una niyan, fear of losing money 'no, or yung tulad ng nangyari sa'kin, fear of matakot na ma-scam, parang gano'n. Kaya yung isang dahilan na hindi tayo pumapasok sa isang ano 'no, isang investment 'no, wrong mindset. Wrong mindset minsan, ang paniniwala ng iba is
ah, kailangan mo munang magkaroon ng malaking pera bago ka makapag-invest. Totoo hindi naman, 'di ba? At least ang ano nga, at least may 1,000 ka puwede na, magsimula ka na mag-ano, ah, mag-open ng account sa ano, investment, Yung ano 'no, lack of knowledge tapos tulad nung nangyari sa akin, yun isang dahilan na hindi talaga nag-start ng tao mag-invest kasi nga kulang siya sa kaalaman 'no. Kaya maging, ano ka rin sa sarili mo, thankful ka kasi nag-invest ka talaga ng time na mag-attend sa training na 'to 'no. Okay, people believes, investing is for the rich 'no. Akala nila pang mayaman lang, actually guys puwede ito sa mga ordinary 'no. Okay, don't know where to start, hindi nila alam kung saan magsimula, 'yan, don't know how it works, hindi alam kung paano 'no. People believes they can't afford it 'no. Kaya yung yung mga dahilan na bakit hindi nag-iimbes ng mga tao 'no, sa Amerika nga napakataas ng rate ng mga loan, sa Pilipinas napakababa 'no. Okey, ito guys give me at least 40 minutes 'no, 40 minutes to siguro maximum of 1 hour gagawin natin training na 'to. For 5 days natin gagawin 'no, 5 days. Samahan mo lang ako sa ano guys, 5 days ta's give me at least 40 minutes or to 1 hour 'no. Tapos, by the end of this 5 days webinar training, you are fully equipped with financial knowledge 'no. Siguraduhin natin na marami ka talagang matutunan sa 5 araw na 'to 'no, okey. Una, you will know exactly where to start 'no. You will know where to invest your hard-earned money. Hindi tulad yung sa'kin is, ano talaga yung tira lang ng tira 'no. Kumbaga hindi ko talaga alam kung ano yung klaseng ano yun. Katulad niyan, ito you will know the steps process when you decide to invest 'no. You will know what kind of investment you are into. Yun nga yung katulad ng nangyari sa'kin, hindi ko talaga alam kung anong klase yun. Kumbaga, yung walang walang pulido 'no, walang pulido na kung ano ba talaga yun. Kumbaga ang alam lang sabi nung nag-invite sa'kin si ma'am, "Yan mag-invest ka lang dito ganyan, antay-antay ka lang," ganyan. Ta's hindi na rin ako nagtanong kung anong investment yun kasi nga katulad niyan, kaibigan man lang ng boss ko 'to parang gano'n. Yun lang ang naging basehan ko. Kaya yun ang nangyari sa'kin 'no. You don't need to be afraid or worry because you are into the right company 'no. Yan ang masisiguro ko sa'yo guys, bago ka mag-decide na mag-invest dito 'no, mag-join dito sa ating ano 'no, sa ano ng IMG 'no. Ah, you are in the right company guys 'no. Hindi 'to kumbaga matagal 'tong company na 'to 'no. Katulad nung sa nasalihan ko before, ano na yun talagang nawala yun after 3 months nagkaano na, loko-loko na, 3 months yun ang isa palatandaan mo guys, mga ganong klase na scam company hindi nagtatagal 'no. 3 to 6 months mataas na yung 1 year sa kanila, bigla lang nawawala yan. Okay, again guys by the end of this 5 days training 'no, you are fully equipped with financial knowledge 'no. Ga-guide kita, you will know exactly where to start 'no. You will know where to invest your hard-earned money. Alam mo na kung saan dapat 'no, yung mga tamang paglalagyan ng pera mo, tamang pag-imbesta ng pera mo, okey? Hindi ka na basta-basta maliligaw dun sa mga hindi ka na basta-basta mag-isip pa na, baka ma-scam 'to ganyan, hindi na. Malalaman mo na exactly 'no, kung saan ang magandang paglagyan ng ano mo, hard-earned money mo. Ta's yun, you will know the step-by-step process. When you decide to invest, i-ga-guide kita step by step 'yan 'no. Ah, Importante you will know what kind of investment you are into 'no. Hindi yung katulad nung sa akin talagang wala akong idea kung ano yun, okey? Yun ang masasabi ko guys 'no. Bigyan mo lang ako ng 40 to 1 hour 'no, para sa 5 days na 'to 'no, para mas matuto ka pa, okey?
Pakilala ko lang saglit 'to yung ano namin company, ito yun, IMG, International Marketing Group. Ah, ang office namin is sa ninth floor 'no, Kings Court, Building 1 sa Generosis 'to, Makati Avenue. Ito yung the big 3 natin sa IMD, the big 3 pa IMD, Sergio and Las Piñas, Noel Arandilla, Sir Bart Borja, ito yun, 30M by 2030, become part of our financial literacy campaign. 30 million Filipino family by 2030. Ito guys, ito yung sinasabi sa'yo kanina, 18 years na pong company namin, 18 years na itong IMG, no? 18 years in the market, established in 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Financial education, assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. Ito yung mga branch namin sa IMG The World Century, Cebu, Davao, CDO, IMG Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, at sa Europe, no? Again guys, matagal na po itong company na to, no? Mga kagaya nung nasalihan ko before, ano yun, talagang bigla na lang nawala, no? 3 months ata, bigla na lang nawala yun eh. Kahit sa mga maririnig mo dyan sa labas, lalo na mga bagong company, ingat-ingat kayo dyan guys, no? Pero ito sa IMG, baga antigo na to, talagang 18 years na, no? Again, yung mga scam, hindi yan nagtatagal. Okay? Scam ka, hindi yan tatagal. Yun ang isa sa pwede mong maging basihan, no? Our mission to help create wealth for families, no family left behind. Our vision to build a new financial industry. Do it right, do it with pride. The problem, many people today are financially struggling due to lack of financial information. The solution to educate more people about financial literacy and to provide them the best products in the financial industry. A mindset help them learn the best practices on how to manage their own finances, from saving to investing. Para kanino ba itong training na to, no? Para to sa lahat, no? Kung empleyado ka man, negosyante ka man, OFW ka man, entrepreneur ka man, estudyante ka man, or professional. Singit ko lang kaunti kasi yung ano pala, no, yung nangyari sa akin, no? Actually, yung mga grupo yun, mga OFW, no, marami kaming member doon, OFW, no? Tapos sila mga OFW, may taga Japan, taga Dubai, taga bandang mga Middle East, marami. Kaya kung naalala mo yung sinabi ko, yung 21 yun na starting, meron pa nga yung mga OFW kumuha ng tig-5 account, 5 hanggang 10 account, no? I-times mo lang yun. 21 yung pinaka-starting, no? Tapos yun, pag for example, mag-own sila ng 5 account. Kung isipin mo, nagkaroon sila ng punan 100. Meron talaga doon guys, nag-invest 100, 200, 300, 400, hanggang ano yan, may 500, may 800, may hanggang 1,000,000. Ganun kalupit yung ano na yun, yung scam company na yun. Grabe talaga. Yung ano, yung nag-invite sa akin si mama, ano yun, nung nawala sa kanya 800,000. Grabe, ganun sila ka lupit talaga magmanipula, no? Marami doon yun nga, marami doon mga OFW talagang tina-target nila eh. Kasi alam nilang may ano, no, maraming pera, tapos ayan, pag may mga reklamo, hindi agad maka-action kasi andun sa labas. Hindi nila, kumbaga, for example, yung mga kasamahan ko, hindi na sila nagrereklamo kasi nga kailangan magreklamo sa Pilipinas pa. Hindi na sila ano, kasi disturbo yung trabaho nila dun. Kaya yun, ang nangyari, yung iba, sabi ng iba, papasa Diyos na lang, ganyan, hayaan na nila, parang gano'n. Kaya yun, ingat-ingat din guys, lalo sa mga kababayan nating OFW, no? Katulad nun si ma'am, talagang
Imbes na magalit ako sa kanya, hindi na lang kasi alam ko na biktima rin siya, parang gano'n. Kaya yung mga kababayan nating OFW, ingat-ingat po sana 'no, kaya importante din talaga na matuto po tayo bago tayo sumampa 'no, sa mga pinapasukan natin, okey? Again, para 'to sa mga entrepreneur ka man, estudyante ka man or propesyonal 'no. Okay, what you will learn on this training 'no, the 5 building blocks of a solid financial foundation. Ito yung magiging topic natin 'no, healthcare, ito yung topic natin ngayon, ito yung pag-uusapan natin ngayon sa day 1 'no. Sa day 2 bukas ito yung pag-uusapan natin, life insurance, tapos sa day 3 natin debt management, tapos sa day 4 emergency fund, at yung pinaka-last guys yung investment. Dito na tayo matututo sa pag-i-invest 'no, yung sa stock market or mutual funds, okey. Okay, the first block of our solid financial foundation, dito tayo uuna, Kaiser International 'no, focus muna tayo dito, okey. Why healthcare 'no, ang sabi nito, because you will go first, in the hospital 'no, sakaling may mangyari sa atin na hindi maganda, madalas 'no, nauuna muna tayo sa ospital 'no. Bago tayo kukunin ni Saint Peter o punta sa langit, mauuna muna tayo dito sa ospital 'no. Kaya ang naka-design yung solid financial foundation is nauuna talaga yung, healthcare 'no, pinakauna siya, okey. Meron tayong ano, sinasabi lang, life is uncertain 'no, dahil yun sa 2 F's in life 'no, 2 F's in life that is possible to happen 'no. Ang una, ito yun, what if I live too long? Who will take care of me 'no? Diyan yung papasok yung Kaiser International. And pangalawa yung what if I die too soon 'no? Who will take care of my family? Dito yung papasok yun sa Manila Bankers Life or yung MUS 18 'no, okey? Ito yung the solution natin, Kaiser International, long-term healthcare plus investment. Ito yan si Madam Shawi yung ano natin diyan, ang brand ambassador. Tapos ito naman sa Manila Bankers Life, sa MUS 18, life insurance equals instant money 'no. Si Tito Boy Abunda yung ano natin diyan, brand ambassador 'no, okey. 5 building blocks of a solid financial foundation. Building a solid financial foundation is like building a house. You build it from the ground to up, okey. Kaya andito siya guys, mapapansin mo sa step by step guide na 'to hanggang sa dulo, ito yung pinaka-pundasyon natin 'no, pinakauna talaga healthcare 'no, okey. Sabi nga ni Madam Shaw dito, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser na para sa'yo. Siya yung ano natin 'no, Kaiser International brand ambassador 'no. Nakalimutan ko palang sabihin yan is yung ano guys, yung sa address 'no, yung sa King's Court. 'Pag pansin mo yung King's Court building, gusto mong kung night time na gusto mong bumisit 'no, makita mo palang picture ni Madam Shawy dun, yun yung palatandaan mo 'no, kung gusto mong bumisita doon. King's Court guys, pagpasok mo dun makita mo agad bungad yun, yung picture ni Madam Shawy, yun yung palatandaan mo dun yung, main office natin sa IMG 'no, okey. Okey, ito yung ano, Kaiser, long-term healthcare 'no, 3-in-1 siya, ultimate Kaiser health builder 'no. Meron siyang protection, investment, saka yung, healthcare 'no, short term and long term siya. Okey, pakilala ko lang ng kaunti si Kaiser. Who is Kaiser International 'no, Health Group, is a duly accredited with the Insurance Commission 'no. Registered din siya with SEC 'no, Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million 'no. Kaiser's board of directors are seasoned experts in the medical field services and in the healthcare industry with its medical director, Dr. Lea Yulo. Ito guys, itong, napapansin mo yung nakakalimutan ko ring sabihin dun sa yung kanina, yung
nangyari nga sa'kin na yun pala yung time na yun dapat pala kung alam ko yun na kailangan pala ng mga ganitong security ay kailangan pala ng registered 'no. Isa sa palatandaan yun guys 'pag ang company na hindi rehistrado 'no, dito sa Security and Exchange Commission, yun isa yun sa palatandaan na puwede mong iwasan 'no. Kumbaga delikado yung mga ganyan, walang mga papel 'no. Ito yun yung tagabantay ng mga, scam company sa Pilipinas 'no, Security and Exchange Commission 'no. Dati hindi ko alam 'to kaya yun, wala akong naging basehan nun kaya yun, naano po tayo 'no. Okey, ito yung palatandaan mo guys, kailangan rehistrado yung mga company na nag-i-invite sa'yo 'no. Ay, nawala yung ano ko, teka lang guys, wait lang guys, i-ano ko lang saglit, nawala yung mga ano natin guys, yung mga yan, yun, bumalik na. Siguro sa internet lang 'to guys. Yan, kailangan sa internet na 'to medyo ano, medyo nag-loading lang 'no. Hindi nakita yung ano, ito guys yung Kaiser International Health Group 'no. Ito yung the health provider of these 3 government sector 'no. Ang una dito, ito yun, House of Representatives 'no, tsaka yung pangalawa yung DAR, Department of Agrarian Reform, ta's yung pangatlo yung taga Supreme Court 'no. Kaiser International yung health provider nila 'no. Okey, para mas kahit papaano magka-idea ka 'no. Ito yun, Kaiser, International Health Group, rehistrado din sila sa ano guys 'no, insurance company. Kung makikita mo dito number 13 yung Kaiser 'no, number 13 siya tapos meron siyang license number, HMO 2020-08-R 'no, puwede mo siyang i-check, i-research mo sa Google, Insurance Commission 'no. Makikita mo dun, hahanapin mo lang yung HMO 'no, HMO provider sa mga sa Pilipinas. Makikita mo 'tong ano na 'to, yung listahan na ito. Actually dinownload ko lang 'to dun sa site nila 'no. Okey, puwede mo siyang i-check 'no. Kaiser Ultimate Health Builder. Ito yun, the first long-term healthcare in the Philippines 'no. Ang design niya 720 'no, 7 years to pay, tapos 20 years ka na covered. Okay. Aside from being a future source of retirement fund, long-term, long-term care provides healthcare during retirement, a much needed care when we get old. Okay, again, ang design na 720 meaning, 7 years to pay at, 20 years ka na, excuse me, is covered 'no. Explain ko lang 'to, ito yung sa ano natin 'no, magbigay tayo ng example itong Plan K100 'no. Tapos meron siyang annual installment na 58,821. Tapos meron siyang 411,750 na contract price 'no. Ito guys, pag-usapan muna natin yung, from year 1 to 7 'no, saving period 'to guys 'no. Ito muna i-discuss muna natin 'to, yung sa year 1 to 7 'no. Ito yung magiging healthcare benefits niyo for the first 7 years 'no. Ito yun, una, annual physical examination benefits, dental benefits, waiver of installment due to death, waiver of installment due to disability. Meron din siyang term life insurance for 20 years, tapos accidental death at dismemberment for 20 years. Okay? Hihimayin natin yan, isa-isa, no? Ito yun, no? First benefit, annual exam, no? Physical exam to be administered by an accredited clinic, no?
EPA, coverage basis basic 5 'no. Una yung physical examination, chest X-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count. Okay, tapos ECG for members above 35 and pap smear for female members above 35 years old or as required. Okay, yan yung benefits number 1 natin. Number 2, dental benefit, no? Unlimited dental check-ups, unlimited simple tooth extraction, once a year pre-dental prophylaxis, tapos recementation of jacket crowns, inlays, onlays, and yung minor adjustment of dentures, no? Yan yung benefit number 2. Ito yun naman sa third, basic medical health benefits, accredited physician fee, special surgeon's fee, anesthesiologist fee, operating room, hospital intensive care. Yung pang-apat, members choice of room and board up to 1,000 per day. Tapos mayroon siyang pang-lima, yung yearly medical benefit limit of 60,000, no? Yearly up till full payment of the first year of the total premium, no? Bali ito guys, kung sakaling meron kang is in case sa 1 to 7 years, no? Na hospital ka, meron ka lang 60,000 na per year na ano, no? Limit, yearly medical benefit limit, no? Is in case na ma-hospital ka sa 1 to 7 years, no? Okay? Again, kailangan din na full payment yung ano, no, the first year of total premium, no? Okay? Tas to note, the above all provisions 1, 2, and 3 can be availed of after full payment of the first year of the total premium. Okay? Ito yung ano, yung kanina yung sa ano, no, yung ihimayin natin yung sa ano, sa waiver of installment, no, due to death. So itong isa due to disability. Example lang, for example, si Maria, no, after paying yung ano niya, pang second year niya, bigla siyang di pinalad, no. For example, di siya pinalad that time, ang mangyayari niyan, waiver of installment due to death, tapos ito, kung sakaling ma-disable siya, no, meaning niya na the payment from third year to seventh year are waived, no, and the policy and all the healthcare and investment benefits will be transferred to your family principal beneficiary, no. Ito guys, kung sakali na hindi siya pinalad, plus Maria, waive na po ang babayarin niya sa from third year to seventh year, no? Waive na. Tapos lahat ng benefits hanggang dito sa dulo sa 20 year mata-transfer doon sa ano na beneficiary. Lahat ng medical at saka investment na benefit, no? Mata-transfer lang siya, no? Again, na lahat ng ano waive na lahat yung payment niya sa third hanggang sa 7. Kapag hindi pinalad, no? Pagdating ng second year, no? Okay? Tapos ito naman, ito yung sa term life insurance, no? Sa 20 years until age 75. Ito yung sa atin guys, yung mapansin mo yung 3-in-1 to, di ba? Ito yung sa insurance side, no? May healthcare ka na, may investment ka pa, at saka yung protection, no? Ito yun, yung sa term life insurance. Okay, ito yung ano niya, long-term care benefit niya, 100,000, no? Tapos pag hindi pinalad, no, ito yun. Long-term care benefit niya, 100,000 yan, okay? Tapos meron siyang long-term care bonus na 350, no? Tapos ang total niyan is 450,000, no? Ngayon kung ang nangyari is accidental death, no? Aksidente, tapos mag-plus lang ng 450. Kaya ang total niya is 900 lahat.
Okay, yan yung sa side ng term life insurance, no? Okay. Okay guys, na ano na natin 'to 'no, nahimay na natin 'to 'no, yung sa 1, 2 hanggang ito, na ano na natin 'yan, nahimay na. Ito yon yung mapapansin mo iyan yung healthcare benefits for the first 7 years. Ito lang yung pinag-uusapan natin kanina, yung sa first 7 years 'no. Ngayon ang pag-uusapan naman natin yung ito 8 to 20 'no, yung extended period niya 'no, okey? Pero bagong lahat, i-explain ko lang 'tong family assistance service. Ito yung for example, may kailangang gamitin sa ano mo, pamilya mo, paggamit mo yung Kaiser mo. Ito yung mga kondisyon 'no. Policy should be an active status and plan should have completed at least 1 year no payment. Nominated patient must be in an immediate family member of the policy holder within the first degree of consanguinity. Sa for example, single ka ang magiging ano niyan, first degree mo parents mo 'no. Kung may asawa't anak ka na, yung asawa't anak mo yung magiging ano niyan, first degree 'no, okey? Policy holders agrees to avail only of the services of Kaiser accredited doctors 'no, an affiliated network at hospital, okey? Was assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. Tulad kanina yung in-explain ko ng benefits sa Plan Q100, yun lang yung ano 'no, yun lang yung puwede 'no, okey? Prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. Okey, explain ko lang ng kaunti ito yung for example, kailangan before ma-discharge yung nanghiram nung card mo, kailangan ma-settle mo na ng ano 'no, yung ma-settle mo na yung ano, yung payment 'no. Kasi ang nangyari ito guys, ikaw yung may-ari 'di ba, may-ari ka ng Kaiser mo card, yung ikaw yung may-ari ng plan. Nangyari is pinahiram mo lang yun sa simulan kamag-anak mo ba, pinahiram mo lang sa kanila. Then hindi ibig sabihin nun na kumbaga ang nangyari dun is, binayaran muna ni Kaiser yung hospital bill 'no, dahil dun sa membership mo. Binayaran muna ni Kaiser kaya ang nangyari nito is yung pinahiram mo is may utang kay Kaiser 'no. Kailangan niyang i-settle yun bago siya ma-discharge, okey? Kaiser approval to avail of such assistance must first be obtained by the member and the issuance of LOA will then be given. Dito please note, that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan 'no. Hence, approval and denial of the ailment solely depends, on Kaiser evaluation. Okey, nasa Kaiser pa rin yun 'no. 'Pag ganyang kaso ipinahiram mo, puwede siyang tanggihan or hindi ng Kaiser 'no. Kumbaga i-evaluate pa nila 'yan, okey? Okay guys, pag-usapan na natin yung extended period, yung from sa 8 year hanggang dito sa 28 year 'no. Yung plan mo yung ano mo, yung itong 100 yung Plan Q100 meron yan siyang ano 'no, meron yan siyang tinatawag na 10% yearly, health bonus 'no. Kumbaga magtutubo siya ng 10% interest, bale yung 10% ng 100 equals 100,000 is 10,000 'no. Kaya mag-i-interest yan siya hanggang ika-28 year 'no. Kaya i-total mo siya lahat na nasa ano siya 130,000 siya 'no. Tapos meron din siyang accumulate yan, mayroon siyang accumulated health benefits, which is yung ano 'no, mag-compound siya ng mag-compound. Naalala mo yung sa investment side, ito yun 'no. Kumbaga kung walang availment 'no, hindi mo siya nagamit, kung tuloy-tuloy lang yan hanggang dito sa dulo, ito yung kabuuan 'no. Kung hindi mo siya nagamit 'no, wala kang any, medical availment, ito yung magiging total 269,750. Pero just in case na, nakagamit ka dito sa time na 'to, meron kang nagamit 'no, nakagamit ka for example, nakagamit ka ng 50,000 'no, for example dito sa ika-15 year 'no, gumamit ka ng 50,000, babawas lang yun dito sa, 269 'no. Magdedepende pa rin yung
yung magamit mo magdedepende, no? Example, 20,000 i-minus dito, 257,000 kung makagamit ka, no? Okay? Tas meron din siyang tinatawag na yearly health bonus, no? Ito 'yun from yung sa second year hanggang sa 20th year, no? From sa ikalawang taon hanggang sa ika-20 taon, meron yang tinatawag na yearly health bonus, yung parang dividend, ano, yung sa stock market, yung naalala mo yung sa investment side meron siyang dividend, no? Nag-e-earn siya do'n, no? Kumbaga pagdating ng ikawalong taon, ito na yung kinita niya, magtuloy-tuloy hanggang sa dulo, wala kang nagamit ulit, hindi ka ulit nagagamit, hindi mo siya nagamit, no availment, no, medical availment, hanggang sa dulo magiging total yan ito, 446,419, no? Yan yung accumulated health bonus niya, no? Yan yung magiging total niya. Again guys, pwede mo yan siyang ano, no? Pwede mo 'tong magamit yung ano dito, yung itong mga ano 'to, pwede mo siyang magamit. For example, on the 10th year nangangailangan ka, no? Nangangailangan ka, ang available diyan na cash, ito 'yun, 64,980. Okay, just in case na nangangailangan ka dito sa ika-10 taon, 'no? Available ito 'yun, pwede mo siyang gamitin. Ito namang long-term care benefit upon maturity 'to guys, ano siya, 'no, fixed siya, 'no? Guaranteed siya kaya tinatawag siyang Plan K100. Kaya tinatawag siya na ano, 'no, kaya tinatawag na Plan K100 kaya teka lang guys, kaya tinatawag siya na Plan K100. Ito, yan yun siya, baga fix. Pagdating na maturity guys, automatic may 100,000 ka, no? Okay? Ngayon, ito naman, long-term care bonus naman upon maturity din to guys. Pag walang ano, if no claim, pag walang no claim during saving period, no? Merong kang 350. Bali 85% ng contract ano mo, no, yung naalala mo kanina yung contract price mo is 411, 'di ba? Ang 85% nun ibabalik sa'yo, no, upon maturity kapag if no claim during saving period, no? Okay? I hope na malinaw yun. Then, ang magiging total maturity value nan is 1.166 and 169. Yan yung total ano niya, maturity value, no? Ang gaganda nito, yung pre-existing illness covered na, yung mga dati mong sakit covered na siya, no? From 8 hanggang 20th year. Okay? Ito guys, may ano siya, no? May tatlong option ka. Excuse me. Yung ano mo, yung 1.1 mo na ano, yung maturity value mo, meron kang tatlong option na pwedeng piliin, no? Sa upon maturity, no? Una, withdraw mo the entire maturity value. Withdraw mo yan lahat, pwede. Pangalawa, withdrawal only a portion of maturity. Pangatlo, yung retain the maturity value with Kaiser, no? Pag piliin mo tong withdraw the entire maturity, parang sa bangko lang din, kung withdraw mo lahat ng ano mo, sarado na yung account mo, gano'n din sa Kaiser, no? Withdrawal, ito, mag-withdraw ka lang ng portion, no? Only a portion, for example, ito, hinati mo. For example lang guys, nag-withdraw ka lang dyan ng, lagay rin 500, no? Nag-withdraw ka lang 500. Ang maiwan dyan, yung 600, automatic, pwede yan magtubo doon, no? Mag-interest din, mag-interest yan, pwede mo siyang gamitin sa any medical availment mo, pwede, no? Iiwan mo yung 600. Tapos ito namang retain, yung iiwan mo lang talaga lahat. Ito yun, retain na maturity value, Kaiser, hindi mo siya babawasan. Explain ko yan sa dito, tingnan lang, ito yun. Pag yun ang gamitin mo, i-retain mo siya, no? Hindi mo siya i-withdraw, no? Ito yung mangyayari guys, yung 1.1 mo, mag-i-earn yan ng 10% every year, no? 10% ng 1M is 1.1 equals, ito yun, 116. Yung 10% per annum ng 1.1 mo,
116 yan yung magiging ano niya, tubo niya per year 'no. Ito yan, get 10% every year. Baka iiwan mo lang yan ta's pagdating ng kada taon pitasin mo lang ng pitasin 'to, puwede din, okey? Ito yung magiging mangyayari kapag i-retain mo siya, get 10% every year, ito yun, okey? Ito naman guys, for example, itong long term, care period 'no, extended benefit balance when the member, reaches age 65. For example, yung 1.1 mo, hayaan mo siya 'no, kasi sabi mo, yung pag-end ng ano mo dito 'yun, nag-end ka ng 42 example, sabi mo, bata pa naman ako may mga healthcare ka pa sa company mo, gusto mo, ipagpatuloy lang 'no, hayaan mo lang siya until age 60 mo 'no. Kung ano mang rason mo na hayaan mo lang siya, gusto mong umabot ng age 60 bago mo siya galawin 'no. Ang mangyari niyan total accumulated benefits with bonus at age 60 is 6.4 'no. Yearly lifetime healthcare at age 60 is 648 and 380 'no. So saan gagaling ito? Ito yang 10% diyan sa 6.4 mo, ang magiging interest niya yung 10% interest ito yun, okey? Ngayon kung gusto mo talagang mag-antay ka pa ng 5 pang taon, total accumulated benefits with bonus at age 65, ito na yun 10.4 'no, 'pag mag-antay ka pa namang 5 pang taon. Yearly lifetime healthcare at age 65, ito yung magiging interest niyan. Ang 10% interest ng 10.4 mo, ito yun. Yan yung ano niya, yearly niya na, 10% 'no, interest. Okey, I hope na na-explain ko siya ng maayos. Kung may mga katanungan ka puwede mo naman akong tawagan, mag-iwan lang siguro kung ang contact number ko 'no, okey? Yan ang tinatawag nila guys na, money working for you 'no, kaya yung naalala mo yung ano sinabi ko kanina 'no, what if you live too long 'no? Ito yung puwede mong, gawin 'no. Dito mo ilagay yung talagang hard earned money mo 'no, para hindi ka basta-basta maligaw 'no. Ito yung isa sa puwede mong magandang investment talaga 'no, meron ka ng healthcare, meron ka pang investment, meron kang life insurance 'no, okey? For example magawa mo ito at age 65, isipin mo 'yan taon-taon mabubuhay ka na siguro niyan. Tas just in case na ma-ospital ka meron ka pang Kaiser na tutulong sa'yo 'no, okey? You are already filled out the 3 blocks of our solid finan so of our 5 sol you are already filled out the 3 blocks of our 5 solid financial foundation 'no. Bale ito pala guys ano ang dala ng Kaiser 'no, ang dala ng Kaiser is na yung first block, second block as yung pinakatuktok 'no, kasi 3 in 1 siya, meron siyang healthcare, protection, saka investment. Okey, yun yung maganda sa Kaiser 'no, tatlo yung tangay niya, okey? Nakumpleto na agad yung tatlo dun sa 5 blocks natin 'no, okey? Again guys, encourage nyo, save and invest as fast as you can, while you can. Again, tomorrow's lesson 'no, the 5 building blocks of a solid financial foundation. Day 2, yung day 2 natin guys abangan mo yun. Pag-uusapan naman natin yung Manila Bankers Life, most 18 term life insurance 'no, sa day 2 natin guys. Sa second block siya, ito yung pag-uusapan natin bukas. Okey, abangan mo yung email ko 'no, check mo yung inbox ng email mo, tapos i-check mo rin dun sa spam folder baka dun napunta 'no. 'Pag nakita mo sa spam folder, i-drag mo lang dun sa inbox mo tapos lagyan mo lang ng, ah, not spam na email 'no, para ma-recognize ng email provider mo 'no. Kasi minsan yung ginagamit namin na autoresponder minsan dun napupunta dun sa mga spam or dun sa ano mo, dun sa promotion tab minsan dun pumupunta yung email ko. Okey, check mo rin 'yun 'no, promotion tab tsaka yung spam folder mo.
baka dun napunta yung mga email ko 'no, okey? Mark mo lang siya as not spam 'no. Again guys, thank you 'no, thank you sa pag-attend, thank you sa pag-attend ng webinar na 'to, thank you sa pag-invest ng oras mo. Again, thank you at see you bukas 'no, sa ating second day. Kung may mga katanungan ka, puwede mo kong i-text, puwede mo kong tawagan sa aking landline, i-email mo ko sa email at puwede mong bisitahin itong website ko 'no. Yun lang guys, thank you 'no, thank you sa pag-attend, thank you sa oras mo at see you bukas 'no, sa ating second day na training. Okey? Yun lang guys, bye-bye.